content creator regarding dito. Alam nyo ba, isang binatilyo ang patay matapos kumain ng mga inalay na pagkain sa sementeryo? Yes, isang trahedya ang kinahinatnan ng isang 15 years old na lalaki matapos kumain ng mga pagkain na inalay sa sementeryo na napag-alaman na meron palang lason. Trending ito ngayon sa iba't ibang social media platform na kung saan ngayong Halloween marami ang pumupunta or nagtitrip na mga bata or binatilyo na kinakain nila yung mga pagkain na inalay. Pero ang hindi nila alam, ang iba doon ay nilagyan talaga ng lason dahil nga para hindi pagtripan or para hindi pag-interesan ng ibang tao. Ayon sa balita, pagkatapos daw niya kainin yung mga pagkain sa sementeryo, ilang minuto lang sumakit na ang tiyan nito at isinugod sa ospital pero dead on arrival. Sa totoo nga lang, marami ako nakikita na video ng mga binatilyo na kinakain nila yung mga alay sa sementeryo. Alam naman nating lahat na yung mga pagkain na inalay ng mga buhay pa doon sa mga patay ay para sa mga minamahal nila na namayapa na. Pero bakit yung iba pinagtitripan yung mga pagkain na dapat hindi sa kanila? Kaya ganito tuloy ang nangyari sa isang binatilyo. Kasi nga yung pagkain na yon inalay sa patay, hindi sa patay gutom. So wag natin pagtitripan yung mga pagkain kasi hindi natin alam kung nilagyan ba ng lason o hindi. So Tama nga naman. Eh, kaso nga lang, yung mga nag-aalay ng pagkain, instead na yung patay ang makinabang, ang nakinabang yung mga patay gutom. Diyos mio, Marimar. Ay nako. Pero kasi ang kamalian kasi sa mga tao, mga kaplastik, yung umalay sila o umaayon sila sa mga paniniwala ng mga Katoliko. 'Di ba? And kasi ang mali eh. Sipin mo, bakit ka mag-aalay ng isang bagay na nawala na? Patay na yun eh. Ang foods kasi para sa taong buhay. Ang foods kasi, nilalaman nun ay nutrisyon. Magkakaroon ka ng kalakasan sa katawan, magiging ma-absorb mo yung sustansya ng pagkain, at lalakas ang iyong pangangatawan. Nilikha ang pagkain ng Diyos. Ang Diyos kasi ang naglikha ng pagkain para sa mga taong nagugutom at hindi sa mga patay na wala ng malay.